Inihahanda na ng Land Transportation Office ang impounding area para sa mga ituturing na kolorum jeepneys o ang mga unconsolidated na jeep sa ilalim ng isinusulong na PUV Modernization Program simula sa unang araw ng Pebrero. Ito ang kinumpirma ni LTO Chief Attorney Vigor Mendoza sa programang 2x2 ng DZRH. Ilan niya ay matatagpuan sa May Pasay, Cavite at Batangas. Babala pa nito, mas systematic na ang kanilang magiging estilo para mahuli ang mga kolorum vehicle. Ang hinahanda na ho namin yung impounding areas natin. No? Meron na tayong nasaradong 2 hektarya dyan sa may MOA area. 1 hektarya sa Cavite. Nandito ako sa Batangas ngayon kasi dito din sa Batangas. We're now putting up the impounding areas para wala tayong problema sa impounding. Pero tama ka, Katunying, no? Pagdating hindi na naman February, no? Kahit ngayon, talagang diniliid na natin yung anti-colorum campaign po natin. Kasi ulit-ulit na lang problema yan eh. And ang ating approach dyan, mas systematic na, no? Talagang, kasi nakikita namin kung saan galing at saan papunta itong mga colorum vehicles na to. So, talagang hihintuin natin yan. So, dinahanda na natin yung impounding yan. So kung sa February 1, madadagdagan itong mga kolorum na ito, talagang huhulihin namin. Samantala, batay sa tala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 97.80% ng mga nagparehistro ng Public Utility Jeepney Units ang consolidated na sa Metro Manila nitong nakalipas na taon. Ayon kay LTFRB Regional Director Zona Tamayo, nakatitiyak ang kanilang ahensya na walang magiging aberya sa mga pampublikong transportasyon sa bansa. Pinawi rin ng ahensyang pangamba ng publiko pagdating sa pasahe. Hindi nila hihigit sa 30 pesos ang pasahe sa mga modern jeepney. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.